Sa wakas, matapos po ang matagal na paghihintay at ilang beses na pagkaantala, nakatakda na po ang launching ng Open Mainnet ng Pi Network dito sa February 20, 2025. Kaya ayan, mga ilang araw na lamang po. Isa itong malaking hakbang para sa mga tinatawag na pioneers o mga users ng Pi Network. Dahil po sa pagbabagong ito, mas magiging konektado na ang Pi sa mas malawak na blockchain ecosystem. Pero ano nga bang ibig sabihin ng Open Mainnet at paano po ito makakaapekto sa mga crypto traders at investors dito po sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, mula po noong inilaunch ang Pi Network noong taong 2019, mabilis po na lumawak ang Pi Network sa buong mundo. Isa itong blockchain-based digital currency na maaring mamina or mamine gamit lamang ang ating mobile phone. Dahil dito ay milyong-milyong tao ang naging interesado at sumali sa community po ng Pi. Sa kasalukuyan ay mayroon pong mahigit 19 million pioneers na nakumpleto na ang kanilang KYC or Know Your Customer verification. At mahigit 10.14 million users na rin ang matagumpay na nakapag-migrate sa mainnet. Ngunit kahit na mabilis po ang paglago ng network, maraming hamon ang kinaharap nito bago tuluyang makapagbukas sa mas malawak na blockchain ecosystem. Nung una, target po nilang i-launch ang Open Mainnet nitong nakalipas po na taong 2024. Ngunit dahil po sa mga kinakailangang pagkahanda, naantala ito at itinakda sa taong 2025. Sa kabila nito ay unti-unting naabot po ng Pi Network ang mga kinakailangang milestone upang maging handa para sa malaking pagbabagong ito. Ngayon ay ano po ang Open Mainnet at bakit po ito mahalaga? Ayan, sa mga hindi nakakalam, ang Open Mainnet ay ang phase o yugto kung saan magiging fully operational at konektado na ang Pi Network sa ibang mga blockchain system. Sa kasalukuyan ay nasa enclosed mainnet pa ang Pi na nangangahulugang hindi pa ito lubos na bukas sa ibang networks. Ngunit pagsapit po ng February 20, aalisin na ang firewall o humihiwalay sa Pi mula sa ibang cryptocurrencies at blockchain technologies. Dahil dito ay magiging mas functional at may tunay na gamit ang Pi coin sa totoong mundo. Hindi na po ito magiging limitado sa loob lamang ng ecosystem ng Pi Network, kundi maaari rin itong gamitin para sa iba't ibang digital transactions, kabilang po ang mga e-commerce at negosyo. Ngayon ay ano naman po ang mga benepisyo ng Open Mainnet? Ayan. Una ay mas malawak po na koneksyon sa blockchain ecosystem. Dahil magiging open na ang Pi Network, maaari na itong makipag-ugnayan sa ibang blockchain networks. Posibleng magamit po ito para sa cross-chain transactions, DeFi applications, at iba pang financial platforms na gumagamit po ng cryptocurrency. Pangalawa ay ang pagdami po ng gumagamit or users at mga business applications. Sa kasalukuyan ay mahigit 100 Pi-based applications na ang handa na pong gamitin sa mainnet. Dahil po sa pagbubukas ng network, mas marami pang negosyo at developers ang posibleng sumali sa ecosystem ng Pi na siyang magpapalakas sa aktual na gamit ng Pi coin sa real-world transactions. Pangatlo ay ang pagtaas po ng halaga ng Pi coin. Isang patunay ng excitement sa Open Mainnet launch ay ang biglaang pagtaas po ng presyo ng Pi coin. Yan, sa loob lamang po ng ilang oras matapos po ang announcement, umangat po ang halaga nito sa 80% mula po sa $49 patungong $92. Ayon po sa mga eksperto, posible pang lumampas sa $100 ang presyo ng Pi coin kapag tuluyan pong naisakatuparan ang Open Mainnet. Pangapat ay mas mahigpit na seguridad at verification process. Yan, upang mapanatili ang seguridad sa network, lahat po ng pioneers ay kailangang makumpleto ang kanilang KYC verification. Bukod dito, ang mga negosyong gustong gumamit ng PiCoin ay kailangan pong sumailalim sa KYC or Know Your Business verification.
Magkakaroon din ng listahan ng KYB verified businesses sa opisyal na website ng Pi Network upang masiguro ang tiwala at integridad ng ecosystem. Yan, ang panghuli ay ang paglipat po ng nodes sa mainnet. Ang mga Pi Network nodes ay kasalukuyang nasa testnet at ililipat po sa mainnet upang palakasin ang operasyon ng blockchain. Ang transition na ito ay magbibigay daan sa mas mabilis, mas ligtas at mas maayos na transaction gamit po ang PiCoin. Ngayon ay ano po ang dapat gawin ng mga pioneers? Para sa mga pioneers na hindi pa tapos sa kanilang KYC verification o hindi pa nakakapag-migrate sa mainnet, may pagkakataon pa para gawin ito pagkatapos po ng launch ng Open Mainnet. Hinikayat ang lahat na gamitin po ang Pi browser upang ma-explore ang iba't ibang Pi applications at makatulong po sa pagpapalawak ng ecosystem. Ang pinakamagandang balita, yan, ay tiniyak po ng Pi Network Core Team na tuloy po ang Open Mainnet sa February 20, 2025. Yan, tuloy na at hindi na ito maantala ng anumang external factors o pagbabago sa market. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, para sa atin o para sa mga Pinoy na matagal na pong nagmimina ng PiCoin, ito na po ang pagkakataon upang makita ang tunay na halaga ng ating naipon na Pi. Dahil magiging konektado na po ito sa ibang mga crypto exchanges at blockchain networks, mas magiging madali po ang paggamit at pagpapalitan ng PiCoin para sa iba pang mga assets o services. Para naman sa mga negosyante at entrepreneurs, may posibilidad na magamit po ang PiCoin bilang isang alternatibong paraan sa pagbabayad sa kanilang mga negosyo. Maaari rin itong magbukas ng oportunidad para sa mga bagong investment ventures na konektado po sa Pi Network ecosystem. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang Open Mainnet launch ng Pi Network ay isa po itong game changer para sa mga kasalukuyang pioneers at maging sa buong crypto industry. Matagal nang pinagtatalunan kung may tunay bang halaga ang PiCoin. Pero sa pagpasok po nito sa mas malawak na blockchain ecosystem, unti-unti na nitong pinapatunayan na isa itong legit at promising na digital currency. Gayunpaman, mahalaga pong tandaan na ang cryptocurrency market ay lubhang volatile. Ang halaga po ng PiCoin ay maaari pong tumaas o bumaba depende po sa supply. Yan, depende po sa supply, demand at tiwala ng mga tao sa project. Kaya naman, bago po pumasok sa anumang investment o financial freedom, siguraduhin na may sapat ka pong kaalaman at pag-unawa sa galaw ng market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.